Hello, what's up guys? Ron here and welcome back to my channel. Good morning po. Day 15 na po tayo, no? Okay, naka 15 days na tayo at consistent pa rin tayong nag-upload ng content ng video dito sa YouTube channel na to. Remember TV. Okay? One day we will remember this and we will watch this video. And I know this time mas makabuluhan po yung may ikukwento ko sa inyo. So, ayun nga, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ang paggagawa ng vlogs, yung committed tayo sa sarili natin at sa Diyos. And there was something happened yesterday. At kahapon po, yun nga, out of nowhere, meron siyang babaeng nag-chat sa akin. Kumusta? Tapos, yung dito rin daw ako sa Taiwan. And, in-entertain ko siya. Kasi, for me, maybe, they will be one of my prospect na pwedeng maging buyer ng mga product na binibinta ko sa online, sa Facebook. Or, pwede siyang maging real estate agent at maging client ko rin sa sa real estate. So I entertain her pala. I entertain her. So anong nangyari? We turn out into something na punta tayo sa mga bagay na hindi ko na-expect. Kasi she told me that she was broke and her boyfriend got another one and the one girl get pregnant and nakipag-break sa kanya yung lalaki. So sabi ko, tuloy lang, I entertain him ba. Sabi ko malungkot ka siguro kaya tapos tumawag siya eh. So nung pagtawag niya, kakaiba na yung kinakilos niya. Kakaiba na yung ginagalaw niya. There was something wrong with her. Na parang sabi ko, alam ko na sa sarili ko, it's a trial, it's a test ni God sa akin kung gaano na ba talaga yung faith ko sa Kanya. Kataas, kalaki yung faith ko sa Kanya. So, alam ko, but I never listened to Him. So, yun yung naging mali ko. Tapos, hanggang nag-break time ako, tapos umuwi na ako ng dorm. Tapos, pagdating sa dorm, gusto niya makita yung katawan ko. And then, syempre, tao lang tayo. Nakakaramdam tayo ng, alam mo yun, kakaiba. So, parang brinake ko yung gusto niya mangyari. Tapos di na ako nag-reply. Tapos nag-chat siya kung nandito pa raw daw ako. Sabi ko, matutulog na, mag-iilip na ako. Tapos tinanong ko siya kung may anak na ba siya. Sabi niya wala pa. Ikaw meron na ba? Sabi ko meron na. Tapos biglang chat siya, di malibog ka pala. Di nakuha ko na kaagad yung niya, yung nung una pa lang nakuha ko na kung ano yung motive niya. Tapos nang sinabi niya yun, lalo lang naging malinaw kung ano yung intention niya. So alam ko na it's a test. Pero wala nangiral pa rin yung pagiging natin. At yun nga, nagpaalala sa akin. There's something happened. Yan, video call kami. Dude, nangyari yung mga bagay-bagay na hindi dapat. So, in the first place, kasalanan ko rin talaga.
Kasi alam ko na yung patutunguhan ng ano, mga pangyayari pero hindi pa rin ako nakikinig. Tinuloy ko pa rin. So, kagabi nagbasa ako ng Bible. Nung pagkabasa ko ng Bible, alam niyo kung ano yung nabasa ko? Ito, may oras 'to lagi. Lahat ng sinusulat ko dito, from Bible 'to. Tapos nilalagyan ko ng oras ko, anong oras ko sinulat. So, kagabi 22:58, Judges nabasa ko. Judges 3 verse 12. And the children of Israel did evil again in the sight of the Lord. Parang ako yung tinutukoy talaga nito, promise. Children of Israel did evil again. Yun yung nagawa ko, yung pag-video call at saka yung something na nangyari sa amin. Did evil again. And the Lord strengthened Eglon, the king of Moab, against Israel. Yung Eglon siguro si Satanas. The Lord strengthened Eglon, the king of Moab. Yun nga, king of strengthened si Eglon, king of kademonyuhan, si Satan, against Israel, against sa akin. Ano lang to guys, reflection lang to. Hindi ko sinasabi na reflection ko lang to, basta reflection ko lang to. Because they done evil in the sight of the Lord. So kagabi talaga hingi ako ng sorry kay God kasi nagkamali na naman ako. Nagpatukso na naman ako at natukso na naman tayo. Marupok. Marupok tayo. So, umaasa ako na makakabasa ako ng something na maganda na ipapabasa sa akin si Lord. So, I open the Bible again. Ito yung talagang yung nangyari. Natakot ako bigla eh. Natakot ako kagabi. Ito yung nangyari kasi pag open ko ng Bible, pag umaasa ako may mababasa ako. Pag ganun ko, blank page. So kinabahan ako, sabi ko, ba't blanco? Ayaw niya na akong pagbasahin. Ayaw niya na akong pagbasahin. Parang, he told me that he was angry at me. He was mad at me. At wala na siyang gustong ipabasa. At tumigil na ako sa pagbasa. Kinalibutan ako. Hindi naman kinalibutan. Parang talagang sabi ko, oh my God. Wala na siyang gustong sabihin sa akin. Yun lang. And the children of Israel did evil again in the sight of the Lord. And the Lord strengthened Eglon, the king of Moab, against Israel, because they had done evil in the sight of the Lord. So yung sinabi niyang king of Eglon strengthened, pinalakas niya yung king of Eglon. Yun yung siguro yung sinasabi doon, si Satan. King of, di ba? Yung king of darkness, si Satan. So, yun yung na-reflect ko lang. At saka yung tinutukoy siguro na children of Israel is me. Kasi nagbabalik loob nga ako sa kanya at naging committed sa sarili ko at sa kanya. Pero, anong nangyari? Nagkasala ulit. So, yun lang yung pinabasa sa akin talaga kagabi. Tapos ngayong umaga, ito naman ang nabasa ko. Act 5-6 verse 12. And they stirred up the people and the elders and the scribes and came upon him and caught him and brought him to the council. Ito talaga kaunahan ko na naman nabasa. Brought him into council. Parang kina-council niya ulit ako ngayon. And they stirred up the people and the elders and the scribes and came upon him and caught him. Yan, caught him nga eh. And caught him
Nahuli niya ako and brought him to the council. So parang, oh my God, ako na naman 'to. I caught him, naano niya ako na uncaught him, 'di ba yung sinasabi dito? Nahuli niya ako and brought him to the council. Okay, ito lang yung parang mensahe ngayong araw na 'to, pero nagsulat pa rin ako ng mga magagandang nabasa ko sa Bible. Tapos sinulat ko 'tong Acts 6:7 verse 10, "And delivered him out all his affliction, and gave him favor and wisdom in the sight of Pharaoh, king of Egypt, and he made him governor over Egypt and all his house." So yung delivered him out of all his affliction, parang yung affliction kasi yun nga yung meaning ng affliction, 'di ba? Nagkaroon ako ng affliction, yung parang there was something conflict about me, and gave him favor and wisdom. Siguro yung gave him favor, yung parang and wisdom. And give him favor and wisdom, yung parang yung naunawaan ko yung mga bagay-bagay kagaya kagabi. Yung nabasa ko is about me, nag-reflect sa akin. And then nung nag-open ako ng isang beses pa ulit ng Bible, blank page yung nakita ko. Na parang naunawaan ko, oh, si God ayaw niya na akong pagbasahin ulit ng Bible. Nagagalit siya sa akin. So I stopped, tapos natulog na ako. Tapos ngayon lang ulit ako nagbasa. Tapos ito yung nabasa ko. And gave him favor and wisdom in the sight of Pharaoh. So kaya sinulat ko siya ngayon. King of Egypt. And he made him governor over Egypt and all his house. Oh my God, praise God. Thanks be to God. So may exercise pa rin ako ngayon, guys. Even though it's too late na naman kasi nagbasa ako ng Bible at saka nagsulat. At ito, naggawa tayo ng video. It takes time kasi. So ngayon, tutuloy ko pa rin yung pag-exercise sa taas. Siguro mga 30 minutes lang, 6:50. Baba na ako, tapos ligo muna ako bago exercise, tapos silamos na lang. Okay, that's it for today's video, guys, at maraming salamat. God bless us all.